Nakakagimbal na pangyayari sa San Jose. Manugang, pinakasalan ng biyenan, St. Araw. Matapos mamatay ang asawa, isang iskandalong yumanig sa buong angkan. Sa isang sulok ng maliit na resettlement area sa lungsod ng San Jose, may isang 2 palapag na bahay na kulay dilaw na nakatago sa isang tahimik na eskinita. Ito ang tahanan ni Mang Berto, isang bihasang karpintero na matagal nang naninirahan kasama ang kanyang anak na lalaki at manugang. Sa likod ng bahay ay ang maliit niyang paggawaan ng muebles, kung saan araw-araw siyang abala sa paggawa ng mga tradisyonal na silya at lamesa. At paminsan-minsan ay nagla-livestream para magbenta online. Ang kanilang pamilya, na binubuo ng 3 tao, ay namumuhay ng simple at pribado. Bihira silang makihalubilo, ngunit kinagigiliwan sila ng mga kapitbahay dahil sa kanilang kabaitan at disenteng pamumuhay. Si Lina, ang manugang ni Mang Berto, ay isang dalagang ulila na sa mga magulang mula pagkabata. Lumaki siya sa isang ampunan. Matapos niyang makaisang dibdib si Nilo, ang kaisa-isang anak ni Mang Berto, nanirahan siya sa 2 palapag ng bahay. Tinulungan niya ang kanyang asawa sa kanilang maliit na negosyo at nagtrabaho bilang online accountant. Bagamat hindi marangya, payapa ang kanilang buhay. Hanggang sa dumating ang isang gabi ng trahedya. Namatay si Nilo sa isang aksidente habang nagde-deliver ng order para sa isang app. Ang kanyang motorsiklo ay naipit ng isang container truck sa gitna ng daan. Ang naiwan na lamang ay ang basag niyang cellphone at ang isang bag ng delivery na hindi na naidala. Nang hapong iyon, mahina ang ambon. Ang dating masayang tahanan ay nabalot ng puting tela. Sa simpleng sala, ang larawan ni Nilo ay nakalagay sa altar sa gitna ng usok ng insenso. Si Lina ay nakaupong tulala sa harap ng larawan ng kanyang asawa. Ang kanyang damit luksa ay basa ng ambon, ang kanyang mga mata ay namumula ngunit tuyo. Hindi na siya makaiyak. Ang lahat ng emosyon ay tila naubos na mula pa noong gabing matanggap niya ang balita. Si Mang Berto ay nakaupo sa kabilang panig ng altar, tuwid ang likod, malalim at tahimik ang tingin. Ang lalaking ito, na 15 taon nang namatayan ng asawa, ay nawalan na naman ngayon ng kaisa-isang anak. Ang kanyang mukha ay humpak, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nanginginig. Walang kahit isang patak ng luha ang dumaloy. Tanging ang kanyang mga kamay ang mahigpit na magkakapit. Nagpapakita ng pilit na pagtitiis at pagtitimpi. Isa-isang dumating ang mga kamag-anak at kapitbahay para magsindi ng kandila. Lahat sila ay tumitingin kay Lina ng may awa. Kawawa naman ang bata, 24 pa lang, byuda na, bulong ng isa. Noong 1 linggo lang, nakita ko pa silang masayang nagla-livestream ng mga silya. Sino ang mag-aakala? Ngunit ang pinakatahimik sa lahat ay ang 2 taong pinakamatindi ang dalamhati. Si Mang Berto at si Lina. Nang ililibing na si Nilo, napaluhod si Lina. Si Mang Berto mismo ang umalalay sa kanyang manugang. Niyakap niya ang payat na balikat nito bilang isang natural na reaksyon. Ang yakap na yon ay walang malisya, kundi puno ng pag-alo. Ngunit mula sa araw na yon, may mga matang nagsimulang magmasid ng may hinala. Matapos ang libing, bumalik sa pananahimik ang bahay. Tahimik na inayos ni Lina ang mga gamit sa pagluluksa, umakyat sa 2 palapag, at isinara ang pinto ng kanyang silid. Walang ingay. Sa ibaba, naiwang mag-isa si Mang Berto sa harap ng larawan ng kanyang anak. Ang kanyang tingin ay ganoon pa rin. Malalim, matiisin, at puno ng sakit na hindi masabi. Mahina siyang bumulong na parang kinakausap ang sarili. Nilo, anak, ngayong wala ka na, hindi ko alam kung paano ko papalalakasin ang loob ni Lina. Walang sino mang nakarinig sa mga salitang yon. Ngunit iyon ang naging hudyat ng pagsisimula ng isang bagay, isang damdamin na parehong tama at mali, parehong malapit at malayo, sa pagitan ng isang lalaking biyudo na nawalan ng anak
at isang manugang na nabiyuda nang wala pang 10 araw. At mula sa tahanang yon, isang unos ng usap-usapan ang nagsimulang umusbong, na yumanig sa buong komunidad, nagpagulo sa buong angkan, at naghati sa opinyon ng lipunan sa pagitan ng tama at mali, pag-ibig at pagkamuhi. Mula nang matapos ang libing, ang tahanan ni Mang Berto ay nabalot ng katahimikan na para bang may pumutol sa boses ng lahat. Ang buong kalye, na dati sanay sa ingay ng lagari mula sa kanyang pagawaan at sa masayang boses mula sa kanilang live stream sa unang palapag, ay ngayoy dinig na lamang ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng mangga sa harapan ng bahay. Walang sino man sa mga kapitbahay ang nakakita kay Mang Berto na muling magbukas ng kanyang pagawaan, at wala ring nakakita kay Lina na bumaba ng bahay. Ang dalaga ay tila naglaho sa mundo. 3 araw na hindi lumabas ng kanyang silid si Lina. Ang pinto ay laging sarado. Tuwing oras ng pagkain, tahimik na nagluluto si Mang Berto. Inilalagay ang pagkain sa isang tray at iniiwan ito sa hagdanan. Hindi siya tumatawag ng malakas. 2 beses lang siyang kumakatok bago bumalik sa kanyang silid. May mga araw na hindi nagagalaw ang tray at may mga araw namang malinis na ito. Ang mga plato'y nakataob ng maayos. Isang tahimik na pasasalamat. Sa ika-4 na araw, nag-iwan si Mang Berto ng isang mangkok ng mainit na lugaw kasama ng isang maliit na papel kung saan nakasulat, "Medyo matabang ang luto ko. Dagdagan mo na lang ng patis kung kailangan." Kinabukasan, nakita niya ang malinis na mangkok na may kasamang isang papel na nakatupi. "Masarap po ang lugaw niyo, Tay. Hindi na kailangan ng dagdag." Iyon ang unang pagkakataon mula nang matapos ang libing na nagsalita si Lina, kahit sa pamamagitan lang ng tinta at papel. Nang araw ding iyon, bumaba si Lina sa kusina. Nakasuot siya ng manipis na jacket, nakatali ang buhok, maputla ang mukha ngunit maayos. Pagkakita sa kanya, agad na napatayo si Mang Berto, handang magsalita, ngunit ang tanging naitanong niya ay isang simpleng, "Kumain ka na ba?" Tumango si Lina at yumuko. "Pasensya na po sa inasal ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ko pa po matanggap." Hinila ni Mang Berto ang isang upuan. "Ayos lang. Ganyan din ako noong nawala ang nanay ni Nilo." Umupo silang dalawa. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos at ang paikot-ikot na tunog ng electric fan sa itaas. Biglang nagtanong si Lina, "Noong nawala po si nanay, gaano po katagal bago kayo nakabalik sa normal?" Matagal siyang tiningnan ni Mang Berto bago dahan-dahang sumagot, "Hindi na ako bumalik sa dati. Natuto lang akong masanay na wala na siya." Ang mga salitang yon ay parang tumusok sa puso ni Lina. Lumingon siya. Pilit na nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang kalungkutan ay hindi na umaapaw. Ito'y lumalim at naging matatag, na para bang pinipilit niyang maging malakas dahil wala nang ibang gagawa noon para sa kanya. Pagkatapos kumain, naghugas ng plato si Lina. Tumayo naman si Mang Berto para magpunas ng mesa. Sa pagmamadali, nabitawan niya ang isang maliit na tasa at ito'y nabasag. Agad na yumuko si Lina para pulutin ang mga piraso at hindi sinasadyang nagkadikit ang kanilang mga kamay. Natigilan silang pareho. Isang bahagyang pagdampi, isang pag-iwas ng tingin, isang distansya na dati pamilyar ngunit ngayoy puno ng pag-aalinlangan. At sa maliit na sandaling iyon, pareho nilang naramdaman. Ang kalungkutan sa bahay na ito ay hindi na lang sakit ng bawat isa, kundi nagsimula ng kumalat, maghanapan at magbigayan ng kanlungan bilang isang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Mula noon, mas naging madalas na ang pagbaba ni Lina. Hindi siya pala salita. Tahimik lang siyang nagwawalis, naglalaba at naglilinis ng kusina tulad ng dati niyang ginagawa noong buhay pa si Nilo. Ngunit ngayon, lahat ng kilos ay ginagawa sa katahimikan.
May mga umagang maaga siyang gumigising para magtimpla ng mainit na kape at iwanan sa mesa. May mga araw na pinupulot niya ang mga lumang damit sa paggawaan, nilalabhan, isinasampay sa itaas, at tinutupi sa isang basket. Ang mga maliliit na bagay na yon ay nagbigay ng kaunting init sa malamig at nagluluksa nilang tahanan. Napansin yun ni Mang Berto, ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik lang niyang binago ang paraan ng pagkatok. Hindi na niya iniiwan ang tray sa hagdanan. Sa halip, tumatawag na siya. Lina, anak, handa na ang pagkain. Kung gutom ka, bumaba ka na. Hindi pa rin sumasagot si Lina, ngunit ilang minuto ang lumipas, bumababa pa rin siya. Isang tahimik na pagtanggap sa pag-aalaga na pareho nilang hindi pa masabi ng harapan. Isang hapon, bumuhos ang malakas na ulan. May kasamang kulog at kidlat. Habang nag-aalis ng mga sampay si Lina sa balkonahe, bigla siyang nadulas at bumagsak. Nang marinig ang malakas na kalabog, agad na tumakbo si Mang Berto paakyat. Lina, ayos ka lang ba? Yumuko siya para alalayan ito. Mahigpit na hinawakan ang nanginginig nitong balikat. Napangiwi si Lina sa sakit. Ngunit ang sakit sa katawan ay walang-wala kumpara sa pakiramdam na may isang taong tunay na nag-aalala para sa kanya. Tumingala siya at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang bagay na mahirap ipaliwanag. Hindi pag-ibig, lalong hindi ugnayan ng pamilya, kundi isang pagkaligaw na nakahanap ng masasandalan. Inalalayan siya ni Mang Berto, papasok sa silid at nilinisan ang kanyang mga galos. Pinakaba mo ako, sabi niya. Ikaw na lang ang natitira sa akin dito. Natahimik si Lina. Pagkaraan ng ilang sandali, bumulong siya. Kayo na lang din po ang natitira sa akin. Simpleng mga salita, ngunit natigilan si Mang Berto. Dalawang tao, dalawang puwang sa puso. Nagtagpo sa isang katotohanang pareho nilang ayaw aminin. Ilang araw ang lumipas, si Lina na ang kusang pumunta sa pagawaan. Tay, may maitutulong po ba ako? Tumingala si Mang Berto mula sa kanyang ginagawa. Halatang nagulat, ngunit hindi niya ipinakita. Kumuha siya ng isang maliit na upuan para kay Lina at inabutan ito ng isang listahan. Ito ang mga order. Tulungan mo akong i-check sa inventory. Tumango si Lina. Umupo siya. Binubuklat ang bawat pahina. Ang mga matay nakatuon na para bang gustong matuto ng mabilis para matulungan ang kanyang biyenan na makabangon muli. Paminsan-minsan, sumusulyap si Mang Berto sa kanya. Sa kanyang mga mata, may isang init na hindi niya inaasahang mararamdaman pa matapos mawalan ng anak. Mula noon, tuwing hapon, magkasama na sila sa pagawaan. Isang gumagawa, isang nagsusulat, isang nagtatanong, isang sumasagot. At sa gitna ng amoy ng kusot, dalawang sugatang kaluluwa ang tahimik na nakahanap ng bagong hininga. Hindi nagmamadali, hindi mali, kundi sinusubukan lang na ipagpatuloy ang buhay para na rin sa mga nawala. Pumasok na ang mga unang araw ng Marso sa San Jose. Ang hangin mula sa mga bukirin ay tuyo at maalinsangan. Ang puno ng mangga sa harap ng bahay ni Mang Berto ay namumulaklak na. Muling nagbukas ang kanyang pagawaan. Ang tunog ng lagari at pait ay muling umalingaw-ngaw na para bang walang anumang trahedya ang dumaan sa lugar na yon. Nagsimulang makita ng mga tao si Lina, ang manugang na kararating lang ng byuda na madalas tumulong kay Mang Berto sa pagawaan. Minsan, nagbubuhat siya ng kahoy. Minsan, nagsusulat sa libro. At may mga araw na nagla-livestream pa siya para magbenta. Tulad ng dati. Mas payat ang dalaga, mas maputla. Ngunit paminsan-minsan ay sumisilay na muli ang ngiti. Kahit saglit lang, sa screen. At mula doon, nagsimula ang mga bulong-bulungan. 10 araw pa lang namamatay ang asawa, nakakangiti na agad. Biyuda na, nakatira pa rin sa biyenan. Hindi ba nakakahiya? Napapansin ko, parang iba ang pag-aalaga ni Mang Berto sa batang yan. Ang mga salitang yon, noong una,
ay mga pabulong lang sa palengke. Ngunit kapag nabitawan na, kumakalat mula sa isang bibig patungo sa isa pa. Isang hapon, dumating si Aling Nena, ang nakatatandang kapatid ni Mang Berto, na galit ang mukha at nagmamadaling pumasok. Nakapameywang ito. "Berto, hanggang kailan mo hahayaang manirahan dito ang manugang mo?" Habang nagpupunas ng kamay na puno ng kusot, kalmadong sumagot si Mang Berto. "May kwarto pa naman dito. Saan pa siya titira?" Sumigaw si Aling Nena, "Kahit saan. Pero byuda siya, wala pang 1 buwan mula nang mamatay ang asawa niya. Anong sasabihin ng mga tao? Sinong maniniwalang magbiyenan lang talaga kayo?" Lumabas si Lina mula sa loob. Narinig ang bawat salita. Namutla ang kanyang mukha, bahagyang nanginginig ang kamay. Ngunit sa halip na magsalita, yumuko lang siya para bumati kay Aling Nena at tahimik na bumalik sa loob. Pagkatapos noon, nagbago si Lina. Hindi na siya nag-livestream at hindi na rin pumupunta sa pagawaan. Buong araw, nasa loob lang siya ng bahay, naglilinis ng kusina o nag-aayos ng hardin. Napansin yun ni Mang Berto, ngunit hindi siya nagtanong. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, tahimik siyang nagtimpla ng orange juice at inilapag sa harap ni Lina. "Pasensya ka na sa mga narinig mo." Hawak ni Lina ang baso. Namumula ang mga mata. Walang may kasalanan. Karapatan nilang mag-isip ng kahit ano. Tumingin si Mang Berto sa kanya. Ang mga matay puno ng determinasyon. "Wala akong pakialam sa iniisip nila. Ang gusto ko lang, hindi ka mamumuhay ng may takot sa sarili mong tahanan." Tumingala si Lina. Nangingilid ang luha. Sa unang pagkakataon, sumagot siya ng mahina. "Dito pa rin po ang tahanan ko. Pero, natatakot po ako na ako pa ang maging dahilan para masaktan kayo." Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Mang Berto. Isang kakaibang pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Hindi na lang ito tungkulin o awa, kundi isang bagay na mas malalim, mas likas. Ngunit hindi niya sinabi, "Kung natatakot ka, hayaan mong ako ang sumalo." Nang gabing yon, nakaharap sa pader si Lina. Basa ng luha ang kanyang unan. Hindi niya alam kung sino ang iniiyakan niya. Si Nilo ba? Ang kanyang biyenan? O ang sarili niya? Ang alam niya lang, habang pilit niyang pinapatay ang nararamdaman sa kanyang puso, lalo itong lumalakas. Parang isang maliit na apoy na kahit tinabunan ng abo, ay patuloy pa ring nagbabaga sa ilalim. 3 araw matapos ang pag-uusap nila ni Aling Nena, nagdesisyon si Lina na mag-impake. Ang kanyang maliit na maleta ay nasa paanan ng kama sa 2nd palapag. Tahimik niyang tiniklop ang mga damit. Ang isang polo ni Nilo ay nakahiwalay pa rin. Isang nakasanayang hindi pa niya kayang bitiwan. Habang tinutupi ang huling damit, biglang may nahulog mula sa bulsa nito. Isang maliit na papel na isinulat ni Nilo. "Asawa ko, relax ka lang. Pagkatapos ng delivery, uwi agad ako para yakapin ka." Napaupo si Lina sa gilid ng kama. Nangingilid ang luha. Hindi niya alam kung aalis ba siya dahil sa mga tsismis o dahil natatakot siyang ang mainit na tingin ng kanyang biyenan ay unti-unti nang nagpapaligaw sa kanyang puso. Nang hapong iyon, habang naghahanda si Mang Berto na magluto ng hapunan, nakita niyang bumukas ang pinto ng kwarto ni Lina. Hila-hila nito ang isang maleta. Desidido ang mukha, ngunit namumula ang mga mata. "Saan ka pupunta?" tanong niya. Natigilan ang kamay sa ere. Huminto si Lina at pagkatapos ng ilang sandali ay mahinang nagsalita. "Lilipat na po ako. Mangungupahan na lang po ako sa labas. Sa tingin ko po, mas makakabuti ito para sa inyo. Masyado na pong maraming sinasabi ang mga tao. Ayaw ko na po kayong madamay." Ang mga salitang yon ay parang isang suntok sa dibdib ni Mang Berto. Pakiramdam niya, sa pangalawang pagkakataon, muli siyang nawalan ng isang mahal sa buhay. Hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa isang tahimik at masakit na pagpaparaya. "Hindi ko kailangan ng opinyon ng iba. Ang kailangan ko lang, manatili ka dito
at mamuhay ng disente. Sapat na yon, sabi niya. Garalgal ang boses. Yumuko si Lina. Pero pagod na po ako, Tay. Pagod na po ako sa bawat tingin, sa bawat bulong. Sa tuwing pupunta ako sa palengke at tinitingnan ako na para bang may ginawa akong napakasamang bagay. Lumapit si Mang Berto at hinawakan ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon mula nang matapos ang libing, hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng kanyang manugang na parang isang tunay na ama na pinipigilan ng anak na maglayas. Kung aalis ka, mag-isa na lang ako sa bahay na to. Pero kung may mangyari sa'yo, sa tingin mo ba, magkakaroon ka ng lakas ng loob na tumawag sa akin? Tumingin si Lina sa kanya. Nangingilid ang luha. Huwag niyo na po akong pahirapan. Hindi kita pinapahirapan. Ang ayaw ko lang, mag-isa ka sa isang syudad na puno ng tao pero walang tunay na nagmamalasakit sa'yo. Kinagat niya ang kanyang labi. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, huminga siya ng malalim. Binitiwan ng kamay nito at hinila ang maleta palabas ng pinto. Hindi siya umiyak, hindi siya lumingon. Nang hapong iyon, umulan na naman. Kakaiba talaga. Sa tuwing pinakamasakit, hindi kailanman sumisikat ang araw. Kumain ng mag-isa si Mang Berto ng gabing iyon. Ang hapagkainan na dati nang malungkot ay lalo pang naging hungkag. Naroon pa rin ang upuan ni Lina, ngunit ang pagkain ay hindi na hinati para sa dalawa. Ilang subo lang, itinulak na niya ang plato. Isang pakiramdam ng kawalan ang sumikip sa kanyang dibdib, tulad noong nawala ang kanyang asawa, tulad noong araw na hindi na bumalik si Nilo. Ngunit iba ito. Ang umalis ay buhay pa, nasa isang lugar lang sa syudad na ito. Hindi na lang sila dumadaan sa iisang pinto. Binuksan niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang lumang mensahe ni Lina sa Zalo. Tay, matulog na po kayo ng maaga. Maaga po akong gigising bukas para magluto ng lugaw. Inilagay ko na po sa ibabaw ng cabinet ang gamot niyo sa high blood. May balak siyang i-type, pero binura rin niya. Sa huli, isang linya lang ang kanyang isinulat. Kung may kailangan ka, mag-message ka lang kahit anong oras. Pero hindi niya rin ipinadala. Nangupahan si Lina sa isang maliit na kwarto malapit sa palengke. Mga 15 minutong biyahe lang mula sa bahay ni Mang Berto. Ang kwarto ay nasa 15 metro kwadrado lang, may amagang mga pader at manipis ang yero kaya't sobrang init tuwing maaraw at tumutulo naman malapit sa bintana tuwing umuulan. Ngunit hindi nagreklamo si Lina. Para sa kanya ngayon, sapat na ang isang lugar na pribado. Walang nakatingin, walang bumubulong. Maaga siyang gumigising para magtinda ng gulay sa palengke kasama ang isang kaibigan. Sa tanghali, nagtatrabaho siya bilang online bookkeeper para sa isang maliit na furniture shop. Sa gabi, kakain siya ng instant noodles, aayusin ang mga gamit at uupo ng mag-isa sa tahimik na kwarto. Paulit-ulit, araw-araw. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalaki ang butas sa kanyang puso. Walang nagtatanong kung kumain na ba siya. Walang nag-iiwan ng isang basong juice. Walang naglalagay ng gamot sa sakit ng ulo sa tabi ng kama. Tulad ng dati. Mayroon siyang mga kaibigan, may mga kamag-anak sa panig ng asawa. Pero lahat sila ay nanatiling may distansya, takot madamay sa tsismis. Hindi niya sila sinisisi. Sa mundong ito, kapag nasiraan ka na, hindi na mahalaga kung ano ang totoo. Isang gabi, malakas ang ulan. Tumulo ang tubig sa mismong kama niya. Nagmamadali siyang kumuha ng palanggana at balde para saluhin ito. At nang hindi namamalayan, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng itay. Ngunit nang magring ito, natigilan siya at agad na pinatay. Pagkaraan ng 1 minuto, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Tumawag ka ba, anak? Anong nangyari sa'yo? Tinitigan ni Lina ang mensahe. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya sumagot. Humiga na lang siya, niyakap ang unan at isa-isang tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi.
3 araw ang lumipas, isang hapon, nakatanggap si Lina ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Hello, si Lina ba to? Ako yung may-ari ng Kwongmin Furniture. Ikaw yung bookkeeper ni Aling Susan, di ba?" "Opo, ako nga po. Bakit po?" "May nagsabi sa akin na anak ka raw ni Mang Berto, yung sikat na karpintero sa San Jose. Gusto sana kitang kunin bilang full-time finance manager. Ano sa tingin mo?" Natigilan si Lina. Alam na alam niya kung sino ang nasa likod nito. Nang gabing iyon, nagbisikleta siya pabalik sa dati nilang bahay. Tumayo siya sa kabilang kalsada, nakatingin sa pamilyar na tarangkahan. Ang ilaw sa paggawaan ay bukas pa rin. Si Mang Berto ay abala sa pag-aayos ng isang silya sa harap ng kamera. Nanginginig ang kanyang kamay, bahagyang nakakunot ang noo dahil sa pagod, ngunit matiyaga pa rin. Napahagulgol si Lina. Kinabukasan, nag-iwan siya ng isang maliit na regalo sa harap ng kanilang tarangkahan. Sa loob nito ay isang kahon ng paboritong hopya ni Mang Berto at isang maliit na sulat. "Ayos lang po ako. Salamat po dahil lagi kayong nandyan, kahit tinalikuran ko kayo." Walang sagot. Ngunit ng gabing iyon, may pumasok na 500 sa GCash ni Lina na may mensaheng, "Bumili ka ng maayos na kapote para hindi ka mabasa sa palengke." Nagsimulang tumanggap ng mas maraming trabaho si Lina sa Kwongmin Furniture. Ang pagiging abala ay nakatulong sa kanya na huwag mag-isip. Ngunit sa tuwing may libreng oras, ang kanyang isip ay bumabalik sa lumang bahay, kung saan may isang lalaking laging alam kung paano siya alagaan sa paraang hindi pa nagawa ng sinuman. Nang buwan na yon, isang hindi pangkaraniwang lamig ang bumalot sa San Jose. Malakas ang amihan, at ang temperatura sa gabi ay bumabagsak, tumatagos sa balat. Ilang araw nang inuubo si Lina, ngunit pinilit pa rin niyang pumasok sa palengke at magtrabaho. Hanggang isang umaga, hinimatay siya sa harap mismo ng kanyang pwesto. Dinala siya ng kanyang kaibigan sa pinakamalapit na health center. Pagmulat niya, ang unang taong nakita niya ay hindi isang nurse, hindi rin ang kanyang kaibigan, kundi si Mang Berto. Nakaupo ito sa gilid ng kama. Hawak ang isang mainit na gatas. "Itay?" Nauutal na sabi ni Lina. Nanlalabo pa ang paningin. "Sinabi ko na sa'yo, di ba? Kung may kailangan ka, tumawag ka lang." Ang boses niya ay malalim at mainit. Walang paninisi, walang galit. Isang simpleng pangungusap na parang dumurog sa puso ni Lina. Pagkalabas sa health center, isinakay siya ni Mang Berto sa kanyang motorsiklo. Huminto sila sa harap ng inuupahan niyang kwarto. Tiningnan niya ang kinakalawang na pinto at ang punit na bubong. "Dito ka nakatira nitong mga nakaraang buwan?" Yumuko si Lina, hindi sumagot. "Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi naman ako ibang tao." Nanikip ang lalamunan ni Lina. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. "Hindi po ako nangahas. Dahil habang mas lumalapit ako sa inyo, mas nararamdaman kong mali na ako. Hindi na po tama, Tay." Natigilan si Mang Berto, malalim ang tingin. "Bakit mali?" "Dahil hindi ko na po kayo tinitingnan tulad ng dati. Sa tuwing namimiss ko ang bahay, hindi si Nilo ang naaalala ko, kundi kayo. Natatakot po ako sa tingin niyo, sa mga maliliit na pag-aalala niyo. Dahil ang puso ko, hindi na po normal. Tay." Ang mga salitang yon ay parang isang patalim na humiwa sa sugat na pareho nilang dinadala. Hindi nagsalita si Mang Berto. Tahimik lang niyang hinubad ang suot na jacket at ipinatong sa kanyang mga balikat. "Malamig na. Pumasok ka na. Dito lang ako sandali." Pumasok si Lina at isinara ang pinto. Ngunit sa likod nito, napasubsob siya, umiiyak. Samantala, sa labas, tumingala si Mang Berto sa langit. Mahinang ambon ang pumapatak sa kanyang buhok na may puti na. Hindi niya alam kung mali ba siya o ginagawa lang niya ang isang bagay na tama para sa kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Lina. Tinitigan niya ang kanilang litrato sa kasal, siya at si Nilo, nakangiti sa harap ng altar.
Masaya ang ngiti ni Nilo. Ngunit para kay Lina, ang larawang iyon ay tila napakalayo na. Sa isip niya ngayon, iisa na lang ang tao, ang kanyang biyena na tahimik, na naglalaban ng kanyang mga panyo noong nagluluksa, na nag-iiwan ng mainit na tubig sa labas ng pinto, na gumigising sa kalagitnaan ng gabi para lang sagutin ang isang mensaheng hindi sinasagot. Ang damdaming iyon ay malinaw na, hindi na maitatago, at alam niya, mula sa sandaling ito, hindi na siya mabubuhay ng maayos kung hindi niya haharapin ang sarili. Kinabukasan, nag-resign si Lina sa trabaho. Nagpadala siya ng mahabang mensahe sa may-ari ng furniture shop. Nagpasalamat sa tiwala at humingi ng paumanhin sa pag-alis para asikasuhin ang sarili. Walang nakakaalam na sa likod ng magagalang na salitang yon ay isang mabigat na desisyon na dumurog sa kanyang puso. Nagsimula siyang mag-impake. Kakaunti lang ang gamit niya. Ilang damit, ang lumang maleta, ang tsinelas na binili ng biyena niya noong nakaraang taon, at ang litrato nila ni Nilo sa kasal. Maingat niyang binalot ito at inilagay sa ilalim ng maleta. Kahit papaano, si Nilo ang unang nagpatibok ng kanyang puso. Ngunit ang nakaraan ay hindi na kayang pigilan, ang puso niyang lumiliko na sa iba. Bumili siya ng tiket papuntang Maynila. Pinili niya ang alas 5 ng hapon, kung kailan padilim na para walang makakita. Hindi siya nagpaalam kaninuman, ni hindi nag-message kay Mang Berto. Ngunit alam niya, dahil ng hapong iyon, habang bumibili si Mang Berto ng mantika sa isang tindahan malapit sa kanila, sinabi ng security guard, parang yung babae sa eskinita, umalis na yata papuntang terminal. May dalang pink na maleta, naka-gray na sweater. Kamukha ng anak niyo na dumaan dito dati. Hinigpitan ni Mang Berto ang hawak sa supot. Walang pag-aalinlangan, pinaandar niya ang kanyang motor papunta sa terminal. Malakas ang hangin, nanlalabo ang kanyang mata. Kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dahil ba sa pag-aalala, sa galit o sa takot. Takot na kung hindi niya siya pipigilan ngayon, pagsisisihan niya habang buhay. Nakaandar na ang bus. Nakaupo si Lina sa dulo, nakasandal sa bintana. Nakapikit siya, ngunit mahigpit ang hawak sa tiket. Sakto namang bumukas ang pinto ng driver at isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw. "Excuse me, may pasahero bang nagngangalang Lina dito?" Napamulat si Lina at agad na napatayo. Tumingin ang driver. "Opo, yung babae po sa likod." Dahan-dahang umakyat si Mang Berto. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. "Itay, paano nyo nalaman?" Nauutal na sabi ni Lina. "Hindi ko alam. Ang alam ko lang, natatakot akong umalis ka ulit tulad ng dati. At sa pagkakataong ito, ayaw ko nang hayaan kang umalis." Natahimik si Lina. Napansin na sila ng ibang pasahero, ngunit wala siyang pakialam. Kung aalis ka para magsimula ng bagong buhay, igagalang ko yon. Pero kung aalis ka dahil natatakot ka sa sasabihin ng iba, dahil natatakot kang isipin na mahal mo ako, hindi ako papayag. Malinaw ang kanyang boses, ngunit may bahagyang panginginig. Dahil ako, hindi na rin kita tinitingnan bilang manugang. Tumahimik ang buong bus. Ang lahat ng ingay sa paligid ay tila naglaho. Nakatayong tulala si Lina at biglang napahagulgol. "Huwag na po kayong magsalita. Hindi na po ako aalis." Niyakap niya si Mang Berto, walang pakialam sa mga nakatingin, sa kung anong araw ngayon o sa kung ano ang tama. Ang alam niya lang, sa sandaling iyon, ang puso niya at ang puso ni Mang Berto ay sa wakas, hindi na nagtago. Umubo ang driver. "Ano pong plano niyo? Aalis na po ang bus." Bahagyang ngumiti si Mang Berto at lumingon. "Pasensya na po, pero kailangang i-cancel ang biyaheng ito." Nang gabing iyon, umulan ng mahina sa San Jose. Isinakay ni Mang Berto si Lina sa kanyang lumang motorsiklo. Nakaupo siya sa likod, mahigpit na nakayakap sa pamilyar na likod na ilang taon nang nag-aalaga sa pamilya. Tahimik ang daan. Tanging ang tunog lang ng patak ng ulan
sa kanilang kapote at ang tibok ng kanilang mga puso ang naririnig. Pagdating sa tarangkahan, ang dilaw na ilaw mula sa labas ay nagbigay liwanag sa kanilang dalawa. Tiningnan ni Lina ang pamilyar na bahay at bigla siyang natakot. Hindi sa mga tao, kundi sa kung ano ang susunod na mangyayari ngayong ang relasyon nila ay lumagpas na sa normal na hangganan. Mahina siyang nagtanong, "Sa tingin niyo po, mali ba to?" Hindi agad sumagot si Mang Berto. Tumingin siya sa altar ni Nilo kung saan may sindi pa ring kandila. Pagkaraan ng mahabang sandali, dahan-dahan siyang sumagot. Kung ang pagsunod sa puso ay mali, mali na ako mula pa noong nawala ang asawa ko, mula pa noong nawala si Nilo. Mali dahil marunong pa rin akong magmahal ng isang tao. Tumulo ang luha ni Lina. Alam niyang hindi madaling magpadala sa emosyon si Mang Berto, pero ngayong nangahas siyang aminin ito, ngayong handa siyang labagin ng lahat, alam niyang ang damdaming ito ay hindi basta-basta. Bumalik siya sa bahay, hindi na bilang manugang, kundi bilang isang babaeng single na nakatira kasama ng isang lalaking byudo. Ang sitwasyong ito ang nag-udyok sa buong angkan na magpatawag ng isang agarang pulong sa loob lang ng 2 araw. Ang pulong ay ginanap sa bahay ni Kuya Dante, ang nakatatandang kapatid ni Mang Berto. Puno ang sala ng mga kamag-anak, mula sa panig ng lalaki hanggang sa babae. Lahat ay tensyonado. Sa totoo lang, kung malalaman to ng buong baryo, hindi na tayo makakalabas ng bahay. Sigaw ni Aling Nena, hinahampas ang mesa. "Manugang mo yan, Berto. Manugang mo." Sumigaw din si Kuya Dante. "Oo nga, si Nilo, wala pang ilang buwan mula nang mamatay. Hindi ka ba nahihiya?" Nakatayong tahimik si Mang Berto, hindi umiiwas ng tingin. Dati siyang manugang, pero ngayon, isa na lang siyang babaeng dumanas din ng pagkawala, tulad ko. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Lina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang tingin ay desidido. "Patawad po, pero ang pag-ibig, walang batas na nagsasabing kailangan mong maghintay ng matagal bago ito maramdaman. Hindi ko po itinatanggi ang nakaraan ko kay Nilo, pero ang nararamdaman ko para kay Tay ay hindi pamalit, kundi tunay. Hindi po ako humihingi ng permiso kaninuman. Ang hinihiling ko lang po, huwag niyo na siyang saktan pa." Marahang hinawakan ni Mang Berto ang kamay ni Lina sa ilalim ng mesa. Isang tahimik ngunit malakas na suporta. Pagkatapos noon, nahati ang pamilya. May mga kumampi, may mga nagalit. Ngunit ang nakapagtataka, ang mga taong pinakamalapit kay Nilo ay nanahimik. Marahil, mas naiintindihan nila na si Lina ay hindi isang taksil, kundi isang taong naiwang nag-iisa at napilitang maghanap ng init sa taong nabubuhay pa. Ang balita tungkol kay Lina at Mang Berto ay hindi na nanatili sa loob ng pamilya o baryo. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Lina, sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone, mga mensahe, tawag, komento sa Facebook. Isang kamag-anak na hindi malaman kung sino ang palihim na nag-video sa pulong ng pamilya at ipinost ito online na may clickbait na pamagat. Nakakagulat, manugang inaagaw ang biyenan, magpapakasal na raw. Sa loob lang ng wala pang 24 oras, ang kwento ay naging viral sa mga forum, news sites at mga vlogger. Ang litrato ni Lina ay pinag-edit, hinusgahan at pinagpiestahan. May mga nagkomento, "Wow, mas mainit pa sa teleserye, to ng San Jose." O kaya'y wala na bang ibang lalaki? At nakakadiri, parausan na lang. Blinok niya ang kanyang social media, ngunit hindi niya napigilan ang mga mapanuring tingin sa palengke. Ang mga bulungan sa likod niya sa tuwing siya'y dumadaan. Si Mang Berto naman ay mas kalmado. Hindi siya gumagamit ng social media at hindi nagbabasa ng balita. Ngunit alam niya, dumarating ang mga kamag-anak at kapitbahay para manermon, magpayo o magalit. Pinapakinggan niya lang ang lahat. Tumatango, hindi nakikipagtalo. Isang gabi, nakaupo si Lina sa hapagkainan, namumula ang mga mata.
Tay, sa tingin ko, mali talaga tayo. Hindi ko na kaya. Hindi ako kasing lakas ninyo. Tumingin si Mang Berto sa kanya. Ang boses ay kasing gaan ng hangin. Hindi ka mali. Nabubuhay lang tayo sa isang lugar kung saan mas gusto ng mga tao na tingnan ang buhay ng iba kaysa sa sarili nila. Napahagulgol si Lina. Pero kung ganito, paano pa tayo mamumuhay ng payapa? Hindi siya sumagot. Lumapit lang siya at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Ako ang sasalo sa lahat para sa'yo. Kung may maninisi, hayaan mong ako ang sisihin nila. Kung kailangang lisanin ang lugar na to, handa ako. Ang mga salitang yon ay parang isang payong sa gitna ng bagyo. Ngunit kasabay nito, iyon din ang naging hudyat para sa isang malaking desisyon. 3 araw ang lumipas, tahimik silang umalis sa San Jose. Walang paalam, walang naghatid. Nag-iwan lang sila ng isang bahay na nakakandado, isang altar na may sindi pa ring insenso, at isang sulat na idinikit sa tarangkahan. Kung ang tama ay nagiging mali sa mata ng lahat, marahil kailangan naming manirahan sa isang lugar kung saan marunong makinig ang mga tao sa puso ng iba. Pumili sila ng isang maliit na bayan sa tabi ng dagat sa gitnang Luzon para magsimulang muli. Doon, walang nakakakilala sa kanila bilang magbiyenan. Walang bumubulong sa likod nila o mapanuring tumitingin kapag magkasama sila sa kalye. Nangupahan sila ng isang bahay na may isang palapag, malapit sa dalampasigan. Mayroon itong maliit na hardin sa harap kung saan nagtanim sila ng gulay at isang bugambilya na namumulaklak sa buong taon. Nagbukas si Lina ng isang maliit na sari-sari store sa harap ng bahay. Maaga siyang gumigising para mamili ng paninda. Sa hapon, uupo siya sa labas, magtitinda ng palamig at tinapay at makikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ang lahat ay tila payapa. Si Mang Berto naman ay nagpatuloy sa pagkakarpintero. Nagtayo siya ng isang maliit na pagawaan na gawa sa kawayan at yero sa likod bahay. Naging suki siya ng mga taga roon dahil sa kanyang kabaitan at pulidong paggawa. Walang nagtanong tungkol sa kanilang nakaraan. Walang may pakialam kung ano sila sa isa't isa. Ang nakikita lang nila ay isang tiyo na laging maalaga sa isang babaeng mas bata sa kanya ng halos 30 taon na may buong pag-iingat at respeto. Ngunit ang kapayapaan ay pansamantala lang. Isang gabi, habang natutulog, na naginip si Lina tungkol kay Nilo. Sa kanyang panaginip, nakatayo ito sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, kundi puno ng lungkot. Hindi siya nanumbat, hindi nagsalita. Tahimik lang itong tumalikod at umalis. Nagising si Lina na basang-basa ng pawis. Tumingin siya kay Mang Berto na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit mas dumami na ang puti sa kanyang buhok mula nang umalis sila. Nakaramdam siya ng pagkakasala. Kinabukasan, tahimik siyang pumunta sa dalampasigan. Malambot ang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa. Matagal siyang nakatayo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tanging ang namumula niyang mga mata at ang nanginginig na kamay na hawak ang isang pulseras na dating pag-aari ni Nilo. Sa hapunan, nagtanong si Mang Berto, "Ayos ka lang ba?" Ibinaba ni Lina ang kanyang plato. "Nanaginip po ako tungkol kay Nilo." Bumigat ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Mang Berto. "Madalas ko rin siyang mapanaginipan, pero hindi siya malungkot." Nakangiti siya. "Sa tingin ko, panatag na siya dahil may kasama ka." Hindi sumagot si Lina. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, yumuko siya at matagal na nanahimik. 1 linggo ang lumipas. Habang nasa palengke, aksidenteng narinig ni Lina ang balita. Isang YouTube channel na Chismis ng Bayan ang muling binalikan ang kwento nila. Ngayon, pati ang kanilang bagong tirahan, pangalan at address ay inilabas na. Nagkagulo ang buong bayan.
May mga hindi makapaniwala, may mga direktang pumunta sa kanyang tindahan para mangusisa. Isang customer pa ang ibinato pabalik ang biniling soft drinks at sinabing, "Kung alam ko lang na magbiyenan kayo, hindi ako tutungtong dito." Mabilis na kumalat ang tsismis. Humina ang benta. May mga estudyante pa na nagtipon-tipon sa labas para kunan sila ng video at i-post na may titulong, "Kakaibang mag-asawa sa bayan, nakakagimbal na katotohanan." Tuluyan nang bumigay si Lina. Nang gabing iyon, isinara niya ang tindahan at umiyak sa kusina. "Sa tingin ko, hindi na natin matatakasan to, Tay. Kahit saan tayo magpunta, may makakaalam, may mambabato. Makasarili ang ginagawa natin." Hindi nagsalita si Mang Berto. Nagtimpla lang siya ng isang basong tubig, umupo sa tabi niya at hinintay siyang kumalma. Ang kanyang mga mata ay nanatiling payapa. "Kung natatakot ka, hayaan mong ako ang umalis. Basta't mamuhay ka ng payapa, kaya kong tiisin ang lahat." Umiling siya. "Ayaw kong mabuhay kung wala kayo." Natigilan si Mang Berto. Sa sandaling iyon, pareho nilang naunawaan. Hindi ang bagyo ang sumisira sa kanila, kundi ang pagod na dala ng paghusga ng iba. Nang umagang iyon, binuksan ni Lina ang kanyang Facebook pagkatapos ng ilang buwang pag-deactivate. Ang kanyang inbox ay puno ng mga komento mula sa mga estranghero, kakilala at mga pekeng account. Lahat sila ay nanghuhusga, sinusuri ang kanyang buhay na parang isang paninda sa palengke. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na natatakot. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsulat. Hindi ito mahaba, isang post na may halos 400 na salita, kung saan ikinuwento niya ang lahat, mula sa pagkamatay ng asawa, sa mga gabing tumutulo ang bubong ng kanyang inuupahan, hanggang sa panaginip kung saan nakatayo si Nilo sa bintana, at sa mga gabing tahimik na nagiiwan ng gamit si Mang Berto sa labas ng kanyang pinto. Nagtapos ang kanyang post sa isang pangungusap, "Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Ang hinihiling ko lang, bago ninyo husgahan ang iba, tanungin niyo muna ang inyong sarili. Naranasan ko na ba ang pinagdaanan nila?" Ipinost niya ito ng 10:00 ng umaga. Pagtanghali, libo-libo na ang nag-share. May mga nang insulto, ngunit marami rin ang kumampi. Walang mali sa pag-ibig, ang mali ay ang lipunang mapanghusga. Nawalan din ako ng asawa, tinalikuran ng buong pamilya niya. Naiintindihan ko siya. Mas mabuti nang maging totoo sa nararamdaman kaysa magpanggap sa isang huwad na moralidad. Pagsapit ng hapon, isang reporter mula sa Maynila ang tumawag. Nag-aalok na bigyan si Lina ng pagkakataong magsalita ng formal. Gusto nilang gumawa ng isang special report. Walang drama, walang hiwa, isang tapat na pag-uusap lang. Matagal na nanahimik si Lina. Pagkatapos, pumayag siya. Noong ipinalabas ang report, nakaupo si Mang Berto sa tabi ni Lina sa harap ng kanilang lumang TV. Nasa screen ang isang babaeng nakaputing polo, walang makeup at may matatag na tingin. Nawala po ang asawa ko noong napakabata pa namin. Dahil doon, inakala kong hindi na ako muling makakapagmahal. Ngunit napagtanto ko, may isang taong nanatili sa tabi ko sa bawat sandali ng aking kahinaan. Hindi siya ibang tao. Siya ang biyenan ko. Natigilan ng reporter, ngunit nagpatuloy si Lina. Hindi ko po nakikita ang sarili ko bilang mali dahil natuto akong magmahal muli. At naniniwala ako, kung buhay pa ang asawa ko, gugustuhin din niyang maging masaya ako at payapa, hindi isang aninong nabubuhay sa luha. Nagdulot ng malaking ingay ang interview, ngunit sa pagkakataong ito, isang ingay na nagpayak sa marami. Isang linggo ang lumipas, may nagdala ng bulaklak sa tindahan ni Lina para lang sabihin, "Dati, hinusgahan kita. Ngayon, humihingi ako ng tawad. Mas matapang ka kaysa sa inaakala ko." Nakatayo si Mang Berto sa isang sulok, tahimik na naghahasa ng pait. Inabutan siya ni Lina ng isang tasang mainit na tsaa. "Sa tingin niyo po, tama ang ginawa ko?" Ngumiti siya.
Ginawa mo lang ang dapat gawin ng isang babaeng tapat. Hindi tumakbo, hindi umiyak, hindi nagwala. Tumayo ka lang at sinabing, minahal ko siya dahil minahal niya ako sa paraang hindi pa nagawa ng sinuman. Isinandal ni Lina ang kanyang ulo sa balikat ni Mang Berto. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gumaan ang kanyang kalooban. Isang linggo lang matapos ang interview, dumami muli ang customer sa tindahan ni Lina. Ang mga taga roon ay hindi lang bumibili, kundi pumupunta para makita ang babaeng nangahas na maging totoo, magmahal, at ipaglaban ang kanyang kaligayahan. Hindi na sila tinatawag na magbiyenan. Sa halip, bumubulong sila. Kung iisipin mo, mas maganda pa ang pagsasama nila kaysa sa maraming kasal na sumunod sa lahat ng batas pero walang pagmamahal. Kung anak ko yan, mamahalin ko yan. Isang umaga, habang naghuhugas ng kamay si Lina, tahimik siyang pumasok sa bahay at kinuha ang isang pulang sobre. Sa loob nito ay isang marriage license application form. Tay, bakit anak? Inabot ni Lina ang papel. Nanginginig ang kamay, ngunit puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Sa tingin ko, oras na para mamuhay tayo ng marangal. Walang takot, walang hiya. Gusto ko pong maging asawa ninyo sa harap ng batas. Natigilan si Mang Berto. Tinitigan niya ang babae sa harap niya. Hindi na ang mahiyain at takot na manugang mula sa San Jose, kundi isang babaeng matatag, matapang, at handang hawakan ng sariling kaligayahan. Pumapayag ako. Ang kanilang kasal ay ginanap isang hapon na mahangin sa tabing dagat. Walang magarbong damit, walang malakas na musika, walang paputok, at walang maraming bisita. Ang naroon lang ay ang kanilang maliit na hardin, ilang malalapit na kapitbahay, ilang pumpon ng ligaw na bulaklak, at ang simpleng tunog ng gitara mula sa isang batang kapitbahay. Nakasuot si Lina ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod. May ilang bulaklak ng bugambilya. Si Mang Berto naman ay nakaputing polo at lumang vest na plansado. Ang kanyang ngiti ay tila nagpapainit sa buong paligid. Isang matandang kaibigan ni Mang Berto ang nag-officiate. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa emosyon. Sa mundong ito, ang pinakamahirap ay hindi ang magmahal, kundi ang aminin na nagmamahal ka, lalo na kung ang pag-ibig na yon ay hinuhusgahan ng lahat, pero nagawa ninyo. Nagpalakpakan ng lahat. Hindi napigilan ni Lina ang kanyang luha nang tanggapin niya ang isang simpleng singsing na pilak mula kay Mang Berto. Tinatanggap kita, Itay. Ang tawag na yon ay nagpatahimik sa lahat, ngunit pagkatapos, mas lumakas pa ang palakpakan. Mas taus-puso, mas makatao, kaysa sa anumang pagbati. Nang gabing yon, nang wala ng bisita, umupo si Lina sa tabi ni Mang Berto, nakatingin sa mga bituin. Mahina siyang nagsalita. Gaan pala sa pakiramdam kapag totoo ka sa sarili mo. Hinigpitan ni Mang Berto ang hawak sa kanyang kamay. Hindi siya nagsalita, ngumiti lang. Pagkatapos ng kasal, walang honeymoon. Maaga pa ring maririnig ang tunog ng delivery truck, ang pagbubukas ng kanilang tindahan, at ang ingay mula sa paggawaan. Namuhay sila tulad ng isang ordinaryong mag-asawa. Hindi maingay, hindi magulo, ngunit payapa. Ngunit ang kapayapaan ay hindi kailanman panghabang buhay. Pagkatapos ng bagong taon, humina ang benta sa tindahan. Tumaas ang presyo ng bilihin, ngunit bumaba ang bilang ng customer. Bukod sa pag-aasikaso ng libro, kailangan ding pasanin ni Lina ang bayad sa renta. Si Mang Berto naman ay nagsimulang makaranas ng pananakit ng likod at rayuma. Kapag matagal siyang nakatayo, pinagpapawisan siya ng malapot. Isang araw, hinimatay siya sa loob mismo ng paggawaan. Sinabi ng doktor na kailangan na niyang magpahinga. Kung ipipilit pa niya, maaaring tuluyan ng masira ang kanyang mga buto. Natigilan si Lina. Alam niyang mahal na mahal ni Mang Berto ang kanyang trabaho, ngunit alam din niyang hindi na bumabata ang asawa niya.
Magpahinga na po muna kayo ng ilang buwan, Tay. Ako na po ang bahala. Tumanggi siya. Hindi pwede. Ayokong ikaw ang pumasa ng lahat. Mag-asawa tayo. Sabay nating dadalhin to. Mapait na ngumiti si Lina. Pero kung babagsak po kayo, sino pa po ang sasandalan ko? Ang tanong na yon ay nagpatahimik sa kanya. Mula noon, nagsimulang matuto si Mang Berto na gumawa ng maliliit na bagay na pwedeng gawin ng nakaupo. Mga keychain na kahoy, maliliit na frame, at salamin na may ukit ng pangalan. Ibinenta ito ni Lina online sa mga grupo ng kababaihan. Sa kanyang pagkagulat, dumagsa ang mga order. Marami ang bumili, hindi dahil kailangan nila, kundi para suportahan ang matandang ikinasal sa mas bata na namumuhay ng disente. May nagtanong pa, hindi po ba kayo magla-livestream? Siguradong viral yan. Napatawa si Lina. Hindi niya akalain na siya, na dating pinalaya sa sariling bayan, ay maaari na ngayong mag-livestream at ikwento ang kanilang pag-iibigan ng walang hiya. Ngunit hindi lahat ay madaling magpatawad. Isang gabi, habang nagliligpit siya ng paninda, isang babaeng nasa mga 40 ang lumapit. Masama ang tingin. Nakakangiti ka pa pala? Nagulat si Lina. Ano pong ibig ninyong sabihin? Inagaw mo ang biyenan mo tapos ipapangalandakan mo pa sa internet ang love story ninyo? Alam mo ba dahil sa'yo, iniwan ng anak ko ang asawa niya para sumama sa isang lalaking mas matanda sa kanya ng 30 taon. Natigilan si Lina. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya inasahan na may ibang buhay na sisisihin siya. Nang gabing iyon, ikinuwento niya ito kay Mang Berto. Bumuntong hininga lang ito. Sa mundong ito, kapag iba ka sa karamihan, hindi maiiwasang sisihin ka. Pero huwag mong hayaang patayin ng galit ng iba ang kabutihan sa puso mo, anak. Tumango si Lina, ngunit may sugat sa kanyang puso. Naunawaan niya na ang landas na tinahak niya, kahit may pag-ibig at sakripisyo, ay laging magiging mahirap at puno ng pagdududa. Marso, maalinsangan ang panahon sa gitnang Luzon, may kasamang ambon na nagpapadulas sa daan. Isang hapon, habang naghahanap si Lina ng tali sa bodega, may nakita siyang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng isang tabla. Maalikabok ang kahon at kinakalawang na ang kandado. Ngunit nang buksan niya ito, nakita niya ang mga lumang sulat, litrato, at isang leather-bound na diary. Pagbuklat niya, natigilan siya. Ito ang diary ng dating asawa ni Mang Berto, ang kanyang biyenan, ang babaeng maagang pumanaw. Ang unang pahina ay may nakasulat, "Para sa'yo, Berto, kung sakaling hindi na kita makasama." Ang mga pahina ay puno ng mga kwento tungkol sa kanyang sakit, sa sakit na malapit na siyang mamatay, at sa takot na iwan ng kanyang asawa at anak. Ngunit ang nagpatigil kay Lina ay isang bahagi sa gitna. Pinagdudahan pala ng asawa niya na may relasyon si Mang Berto sa isang kapitbahay na nagngangalang Rosa. Alam kong hindi na ako magtatagal. Hindi kita sinisisi. Ang hiling ko lang, kung magmahal ka man ng iba, huwag mo sanang iparamdam sa kanya na pamalit lang siya. Niyakap ni Lina ang diary, tumutulo ang luha. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, inilapag niya ang diary sa harap ni Mang Berto. Nagulat ito, nanginginig ang kamay. "Nabasa mo na?" Hindi sumagot si Lina. Nagtanong lang siya, "Minahal niyo po ba talaga si nanay?" Bumigat ang paligid. Pagkaraan ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. "Nagkamali ako. Noong mga panahong iyon, malungkot ako. Ang nanay mo ay may sakit at laging nakahiga. Si Rosa ang laging nandyan. Umamin ako. Minsan, natukso ako." Hinigpitan ni Lina ang kanyang kamay. "At ako po? Tiningnan niyo rin po ba ako bilang pamalit?" Tumingin si Mang Berto ng diretso sa kanyang mga mata. "Hindi kailanman, hindi ka anino ng sino man. Ikaw ang nagturo sa isang matandang tulad ko kung paano mabuhay muli, umasa at mangarap." Natahimik si Lina. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila natanggal. Kahit may lamat ang nakaraan,
Ang kasalukuyan pa rin ang pinili nilang panindigan. Patawad po dahil pinagdudahan ko kayo. Umiling siya. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi ko akalain na babalik ang nakaraan para saktan ng taong pinakamamahal ko. Nagkayakapan sila. Sa ibabaw ng mesa, nakabukas pa rin ang diary. Dumaan ang mahinang hangin at binuklat ang mga pahina. Ngunit sa kanilang mga puso, isang bagong pinto ang nagbukas. Ang pinto ng pag-unawa. Abril. Malamig ang hangin mula sa dagat, ngunit may bagyo sa kalooban ni Lina. Isang umaga, nagising siyang nahihilo at nasusuka. Inakala niyang dahil lang ito sa pagpupuyat. Ngunit sa ikatlong araw, habang nagtitinda, bigla siyang nahilo at napaupo sa harap ng dalawang customer. Dinala siya sa health center. Tiningnan siya ng doktor. Kailan pa po kayo huling nagkaroon ng regla? Nagulat si Lina. Hindi ko po napansin. May malubha po ba? Ngumiti ang doktor. May magandang balita po kayo. Buntis po kayo. Mahigit 1 buwan na. Natigilan si Lina. Ang mga salita ay parang isang kulog. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ang saya ay biglaan. Ngunit may kasama itong pagkalito. Magiging ina siya, ngunit siya rin ang dating manugang. Ang sanggol sa sinapupunan niya ay apo rin ng yumao niyang asawa. Naglakad siya pauwi. Mahigpit ang hawak sa reseta. Malakas ang hangin, ngunit nabibingi siya sa sariling isip. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga mapanghusgang tingin at salita. Nang sabihin niya ito kay Mang Berto, natigilan ito. Hinaplos niya ang kanyang pisngi. Magiging tatay ulit ako? Tumango si Lina. Tumutulo ang luha. Pero sasabihin po ng mga tao na incesto, na wala kayong moralidad. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Hayaan mo sila. Ikaw ang nanay, ako ang tatay. Mamumuhay tayo ng tapat. Ang bibig nila, kanila yan. Niyakap niya si Mang Berto. Sa sandaling iyon, nawala ang takot. Ngunit hindi pa tapos ang bagyo. 1 linggo ang lumipas, ang balitang buntis, ang dating manugang, sa kanyang biyenan, ay kumalat na naman sa social media. Ang mga lumang video ay muling lumabas. Ang mga litrato mula sa kanilang kasal ay pinagkabit-kabit. Tinawag na isang moral na komedya. May nagpadala pa ng isang sulat na walang pangalan sa kanilang bahay. Nagbabantang ipa-DNA test ang bata kapag isinilang. Natakot si Lina. Nagsimula siyang matakot kahit sa sikat ng araw. Ayaw na niyang lumabas ng bahay. Bawat motor na humihinto sa harap ay nagpapakaba sa kanya. Isang gabi, nakaupo siyang baluktot sa isang sulok, umiiyak. Tay, umalis na lang po tayo ulit. Matagal siyang tiningnan ni Mang Berto. Pagkatapos, tahimik siyang kumuha ng isang lumang papel mula sa isang drawer. Ito ay kopya ng huling sulat ng kanyang yumaong asawa. Ang huling linya ay nakasulat. Kung makahanap ka ng isang taong tunay na magpapasaya sa'yo, sana hawakan mo siya. Huwag mong bibitiwan dahil lang sa sasabihin ng iba. Napahagulgol si Lina. Alam niyang hindi na siya pwedeng mabuhay sa takot. Hindi niya pwedeng palakihin ang kanyang anak sa dilim. Sa isang kahihiyang hindi naman sa kanila. Nagkalat sa buong palengke ang mga flyer na may mukha ni Lina at Mang Berto. May malaking nakasulat, dating manugang, buntis sa biyenan, nasaan ang moralidad? Hindi nila kailangang malaman kung sino si Lina. Ang iskandalo ay sapat na para sa isang bagyo ng tsismis. Nagbubulungan ang mga tindera. Tinutukso ng mga bata ang kanyang pangalan. Itinuturo siya ng mga matatanda. Inakala ni Lina na matatag na siya, ngunit ngayon na may isang buhay na dinadala, alam niyang hindi na siya pwedeng manahimik. Isang gabi, umupo siya sa harap ng kanyang cellphone. Muli niyang pinanood ang dati niyang interview. Kung nalampasan niya noon, bakit hindi ngayon? Tay, gusto ko pong magsalita ulit sa media. Tumingala si Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat na agad na palitan ng tahimik na paghanga. Kung handa ka, nasa likod mo lang ako. Ilang araw ang lumipas, sa isang seminar tungkol sa kababaihan,
Dumating sina Lina at Mang Berto, hindi bilang bisita, kundi bilang isang ordinaryong participant. Sa huling bahagi ng programa, tumayo si Lina. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Alam kong marami sa inyo ang hindi natutuwa na nandito ako dahil ako ang dating manugang na pinakasalan ng biyenan at ngayon ay buntis. Pero hindi ako nandito para magpaliwanag. Nandito ako para sabihin, isa akong ina at isisilang ko ang aking anak ng may pagmamalaki. Natahimik ang buong bulwagan. Pagkatapos, may isang pumalakpak na sinundan ng marami pa. Isang batang reporter ang nagtanong, "Hindi ka ba natatakot na husgahan siya paglaki niya?" Ngumiti si Lina. Ang nakakasakit sa isang bata ay hindi ang nakaraan ng kanyang mga magulang, kundi ang katahimikan at kahihiyan na itinatanim sa kanila. Pagkatapos noon, muling nag-viral ang kanyang video. Ngunit sa pagkakataong ito, mas marami ang sumuporta. Dati, galit ako sa kanya. Ngayon, saludo ako sa katapangan niya. Ang isang bata na lumaki sa tunay na pagmamahal, bakit matatakot? Ngunit mayroon pa ring mga mapanghusga. Isang grupo sa kanilang barangay ang gumawa ng petisyon para imbestigahan ang kanilang immoral na relasyon. Mapait na ngumiti si Lina. Akala niya, sanay na siya. Pero paano ka masasanay na ituring na isang kriminal dahil lang sa pag-ibig? Nang gabing iyon, umupo siya sa labas. Malamig ang hangin. Nilapitan siya ni Mang Berto at binalutan ng kumot. Patawad, kung hindi dahil sa akin, hindi sana ganito kahirap ang buhay mo. Umiling si Lina. Kung hindi dahil sa inyo, ang buhay ko ay mas malungkot at mas malamig pa. Mas gugustuhin kong husgahan habang totoo sa sarili kaysa purihin. Habang nagpapanggap, tinitigan siya ni Mang Berto. Ang respeto niya para sa babaeng ito ay lumagpas na sa pag-ibig gabi. Madilim ang kalangitan sa San Jose, may kasamang malakas na hangin at kulog. Habang natutulog si Lina, bigla siyang napasigaw. Isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang tiyan. Sinubukan niyang bumangon. Basang-basa siya ng pawis. "Tay! Tay!" Nagising si Mang Berto. Pagkakita sa kanya, natigilan siya. Sa sahig, may kumakalat na tubig. "Anong nangyari?" "Masakit. Manganganak na yata ako." Tiningnan niya ang orasan. Pasado 1:00 ng madaling araw. Malakas ang ulan. Walang signal ang telepono. Ang pinakamalapit na ospital ay 10 kilometro ang layo. Walang pagpipilian. Kailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala. "Huminga ka ng malalim. Ako ang bahala. Ako ang magpapaanak sa'yo." Natakot si Lina. "Hindi po. Natatakot ako. Masakit." Hinawakan niya ang kamay nito. "Tingnan mo ako. Magtiwala ka sa akin. Hindi ko hahayaang mapahamak ka o ang anak natin." Ang kanilang maliit na bahay ay naging isang pansamantalang delivery room. Nagpakulo siya ng mainit na tubig, nag-sterilize ng gunting, at inalala ang lahat ng napanood niya sa mga emergency birthing videos. Umungol si Lina sa sakit. Ang kanyang iyak ay kasabay ng tunog ng kulog. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Mang Berto. "Hindi ko na kaya, tay. Mamamatay na ako." "Kaya mo yan. Malapit na. Nakikita ko na siya." Isang malakas na sigaw na sinundan ng isang maliit na iyak. Ang iyak ng isang bagong silang na sanggol sa gitna ng bagyo. Nanginginig na binuhat ni Mang Berto ang sanggol. "Lalaki," sabi niya. Garal-gal ang boses. "Kamukha mo." Napahagulgol si Lina, ngunit ito'y luha ng kaligayahan. Tiningnan niya ang sanggol sa kanyang dibdib. "Salamat, tay, dahil muli mong iniligtas ang buhay ko." Kinabukasan, kumalat ang balita. Nagulat ang mga kapitbahay. Isinilang niya ang bata sa gitna ng bagyo, sa gitna ng panghuhusga. Dapat siguro matuto na tayong tumahimik. Ang may-ari ng tindahan sa kanto ay nagdala ng mainit na sopas. "Pasensya na sa mga nasabi ko dati. Ngayon,
Naiintindihan ko na kailangan ng matinding tapang para maging totoo. Yumuko si Lina at nagpasalamat. Sa kanyang mga mata, hindi na ang babaeng takot sa opinyon ng iba, kundi isang inang puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ang mga unang buwan ay mahirap. Ang sanggol na pinangalanan nilang Payapa ay iyakin. Gabi-gabi, puyat si Lina. Minsan, nakakatulog siyang nakaupo habang nagpapadede. Natuto si Mang Berto na mag-alaga ng sanggol. Siya ang nagpapalit ng lampin, nagpapatulog, at nagmamasahe sa tiyan nito. Ang kanilang maliit na bahay ay napuno ng oyayi mula sa 2 henerasyon. Ngunit sa labas, hindi pa rin tapos ang unos. Isang araw, nakatanggap si Lina ng tawag mula sa principal ng isang preschool. Tinatanggap naman namin si Payapa, pero nagrereklamo ang ibang magulang. Ayaw nilang makasama ng anak nila ang isang batang galing sa immoral na pamilya. Natigilan si Lina. Akala niya, manhid na siya. Ngunit dumugo muli ang kanyang mga sugat. Huwag mong hanapin ang pagtanggap ng lahat, sabi ni Mang Berto. Ang mahalaga, lumaki ang anak natin na hindi kinakahiya ang sarili. Kinabukasan, nag-post si Lina sa social media. Ako si Lina, ang dating manugang, ngayon ay asawa at ina. Kung binabasa mo ito ng may galit, hindi kita sinisisi. Pero sana, basahin mo pa. Ikinuwento niya ang hirap ng pagiging ina, ang bawat gabing walang tulog, ang bawat panghuhusga. Nagtapos ito sa isang litrato ni Mang Berto na yakap si Payapa. Ang kapayapaan ay hindi ibinigay sa amin. Ito ay isang bagay na araw-araw naming pinaglalaban. Nag-viral ang post. Libo-libo ang nag-share. Nakaiyak ako. Dati, kinasusuklaman ko sila. Ngayon, nahihiya ako sa sarili ko. May ilang pribadong paaralan na nag-alok na tanggapin si Payapa ng libre. Gusto naming turuan ng mga bata ng kabutihang loob, hindi ng paghuhusga. Napaluha si Lina. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may puwang pa para sa kanila sa mundong ito. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang dating kaklase na manager na ngayon ng isang malaking grocery chain sa Maynila. Nabasa ng CEO namin ang kwento mo. Kailangan namin ng isang branch manager sa Quezon City. Ikaw ang naisip ko. May libreng pabahay at tulong sa pag-aaral ng anak mo. Natigilan si Lina. Ito ang pagkakataong hindi niya pinangarap. Ngunit paano si Mang Berto? Nang ikwento niya ito, hindi nagulat si Mang Berto. Matanda na ako. Pero ikaw, bata ka pa. Kailangan mong abutin ang mga pangarap mo. Kung pipigilan kita, para na rin akong sila. 2 linggo ang lumipas, umalis si Lina papuntang Maynila. Naghatid ang mga kapitbahay. Ang dating nang aasar sa kanya ay umiiyak na nagpaalam. Hindi naging madali ang buhay sa Maynila. Ngunit dahil sa kanyang sipag at kabaitan, nakuha niya ang respeto ng lahat. Gabi-gabi, tumatawag siya kay Mang Berto. Isang araw, sinabi ng kanyang boss, "Alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili ko? Dahil nangahas kang maging totoo. Kailangan ng mundo ng mas maraming taong tulad mo." Napaluha si Lina. Sa unang pagkakataon, pinuri siya hindi dahil sa kanyang trabaho, kundi dahil sa kung sino siya. Bago magpasko, nakatanggap siya ng tawag na mild stroke si Mang Berto. Agad siyang umuwi. Pagpasok niya sa ospital, nakahiga si Mang Berto, mas payat, mas maputi ang buhok. Ngunit nang makita siya, ngumiti ito. "Nakauwi ka na pala." Habang nagpapagaling si Mang Berto, tinawagan siya ng kanyang boss. "Kung hindi ka makakabalik sa loob ng 2 linggo, kailangan na naming humanap ng kapalit." Alam ni Lina na kailangan niyang pumili. Nang gabing iyon, umupo siya sa harap ni Mang Berto. "Nagdesisyon na po ako. Dito na lang po ako. Hindi ko na po kayo kayang iwan ulit." Tumango si Mang Berto. Nangingilid ang luha. "Masaya ako dahil pinili mo ang magpapanatag sa puso mo." Muling binuksan ni Lina ang kanyang maliit na tindahan. Nagsimula siyang magsulat ng isang libro tungkol sa kanyang buhay.
Naging inspirasyon ito para sa maraming babae. Lumaki si Payapa na isang mabait at matalinong bata. Si Mang Berto naman, na dating kinasusuklaman, ay naging isang respetadong miyembro ng komunidad. Isang bagong taon, habang naghahanda sila ng hapunan, tiningnan ni Lina ang kanyang asawa at anak. Payapa ang kanyang puso. Alam niyang kahit gaano pa kahirap, pinili niya ang tama, ang maging totoo, ang magmahal, at ang ipaglaban ang mga taong mahal niya. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa pagsuway sa moralidad. Ito ay tungkol sa katotohanan na sa likod ng bawat hinuhusgahang relasyon, kung may tunay na pagmamahal at sakripisyo, maaari pa ring magkaroon ng isang tunay na pamilya. Ang mabubuting tao ay karapat-dapat mahalin. Ang matatapang ay karapat-dapat maging maligaya. At minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusunod sa anumang batas. Tagsibol. Ang mga bulaklak ng bugambilya sa harap ng bahay ay namumukadkad na para bang hindi kailanman dumaan ang mga buwan ng bagyo. Sa maliit na kusina, ang tunog ng kumukulong tubig, ang bango ng niluluto, at ang tawa ng isang bata ay humahalo sa malalim at mahinahong boses ng isang matandang lalaki. Payapa, anak, dalhin mo nga itong sibuyas kay mama. Opo, sagot ng bata, tumatakbo habang magulo ang buhok at may mga mantsa ng harina sa kamay. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng isang lawa sa tag-araw. Pinanood ni Lina ang dalawa, isang matanda at isang bata. Isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag ang bumalot sa kanya. Hindi ito pagsisisi, lalong hindi paghihinakit. Ito ay pasasalamat. Pasasalamat dahil hindi siya sumuko, dahil nangahas siyang labagin ang mga pamantayan para mamuhay ng tapat sa kanyang puso. Ang kanyang buhay, mula sa isang dalagang maagang na biyuda, hinusgahan dahil sa isang ipinagbabawal na pag-ibig, hanggang sa isang inang matatag at asawang may paninindigan, ay isang mahirap, ngunit maningning na paglalakbay. Inakala noon ni Lina na mali ang mahalin ng isang lalaking 35 taon ang tanda sa kanya. Inakala niyang kasalanan ang magsilang ng isang anak sa gitna ng galit ng lipunan. Ngunit pagkatapos ng lahat, naunawaan niya, ang pag-ibig ay wala sa edad, sa estado, o sa mga nakasulat na batas. Ito ay nasa lakas ng loob na ipaglaban ang taong mahal mo. Ano man ang mangyari, maaaring pagtawanan ka ng mundo, maaaring batuhin ka ng masasakit na salita. Ngunit sa likod ng bawat pangungutya, kung napanatili mo ang iyong dangal at pagmamahal, hindi ka talo. Maaaring malaman ni Payapa paglaki niya ang mga taon kung kailan hinusgahan ng buong lipunan ang kanyang ina. Ngunit hindi natatakot si Lina. Ikukuwento niya ito sa kanyang anak nang may buong tapang at ituturo sa kanya ang isang huling aral. Anak, mamuhay ka sa paraan na sa dulo ng iyong buhay, maipagmamalaki mong sabihin na namuhay ka ng may dangal, nagmahal ka ng tapat, at hindi ka kailanman gumawa ng anumang bagay na ikayuyuko mo sa harap ng sarili mong konsensya. Ang kwentong ito ay hindi nag-e-endorso ng mga relasyong malaki ang agwat sa edad o naghihikayat na labagin ang mga pamantayan ng lipunan. Ngunit ipinapakita nito na sa likod ng mga relasyong tila mali sa mata ng marami, kung ito ay binuo sa katapatan, sakripisyo at pag-unawa, maaari pa rin itong maging isang tunay na pamilya. Ang mabubuting tao ay karapat-dapat mahalin. Ang matatatapang ay karapat-dapat lumigaya. At minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusunod sa anumang